Sayang lang ang space sa bahay na ito para sa isang baldada. Carlos, pirmahan mo na ang mga papeles para sa sanatorium. Doon siya nararapat. Hindi rito sa mansyon na parang pabigat na palamunin. Ang mga salitang yon ni Tita Eloisa ay tila mga laslas ng kutsilyo sa mahalumigmig na hangin ng hapon. Naniga si Sofia sa kanyang upuang gulong, pigilang hininga sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng library. Sa kaniyang mga kamay ay mahigpit niyang yakap ang isang luma at kupas na pares ng pink ballet shoes, ang huling alaalang iniwan ng kaniyang ina. Buong umaga niya itong nililinis at pinapakintab, tinitiis ang pangangalay ng kanyang likod sa pag-asang kapag nakita ito ng kaniyang ama, muli nitong maaalala ang batang Sofia na dati ay lumilipad sa entablado ng buong gilas. Ngunit ang sagot ng kanyang ama, si Carlos, ay mas masakit pa sa bulyaw ni Eloisa. Isang mabigat at malamig na buntong hininga lamang ang rumesponde sa silid. Narinig ni Sofia ang kalansing ng ballpen sa ibabaw ng mesa. Ang tunog na yon ay tila hudyat ng pagbitay sa kaniyang huling pag-asa. Walang pagtatanggol, walang pagtanggi. Ang kaniyang ama, ang katuwang niya sana sa pagdadalamhati, ay tila sumuko na rin sa kaniya. Nabitawan ni Sofia ang mga sapatos. Ang marahang pagbagsak ng tela sa sahig ay hindi lumikha ng malakas na ingay, ngunit sa kaniyang pandinig, tila ito ay isang pagsabog na nagdurog sa kaniyang mundo. Ang kaniyang mga binti, na dati ay kasinggaan ng pakpak ng paru-paro, ay nararamdaman niya ngayon bilang dalawang mabigat na troso na walang buhay. Nanlamig ang kaniyang mga daliri, at ang kaniyang lalamunan ay tila sinakal ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat tibok ng kaniyang puso ay naging isang masakit na paalala ng kaniyang kawalang kakayahan. Bakit ako pa ang natira kung ituturing lang din naman akong patay sa bahay na ito? Bakit hindi na lang ako ang sumama kay mama sa ilalim ng lupa? Hindi na naghintay si Sofia na matapos ang usapan sa loob. Buong lakas niyang pinaikot ang mga gulong ng kaniyang upuan patungo sa madilim na bahagi ng hardin, malayo sa mga boses na pumapatay sa kaniyang kaluluwa. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila isang paghukay ng sarili niyang libingan sa gitna ng karangyaan. Sa dulo ng hardin, kung saan ang mga damo ay matataas at ang mga bulaklak ay nalalanta na, dahil sa kapabayaan, doon niya ibinuhos ang lahat. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na pagtangis. Sa kaniyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang nakaungos na ugat ng puno. Ang gulong ng kanyang upuan ay naipit, at sa isang iglap, nawalan siya ng balanse. Ang kaniyang katawan ay bumulusok pa itaas bago humampas sa malamig at mamasa-masang lupa. Ang sakit ng pagkakahulog ay hindi man lang pumantay sa hapdi ng kaniyang kalooban. Nakasubsob siya sa putik, ang kaniyang marangyang bestida ay nadumihan, at ang kaniyang buhok ay kumapit sa kaniyang basang pisngi. Sinubukan niyang itulak ang sarili, ngunit ang kaniyang mga binti ay nanatiling nakahiga sa lupa. Tila mga estrangherong hindi na siya kilala. Sa gitna ng kaniyang pagpupumiglas at dumi, isang anino ang biglang humarang sa liwanag ng papalubog na araw. Isang pares ng paang madungis, nakayapak, at puno ng kalyo ang tumigil sa harap ng kanyang mukha. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Sofia. Doon, sa harap niya, ay nakatayo ang isang batang lalaki na tila nanggaling sa ibang mundo. Ang damit nito ay punit-punit at puno ng alikabok ng lansangan, ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon, ay hindi nagtataglay ng awa o pandidiri. Sa halip, mayroon itong lalim ng pag-unawa na tila nakikita ang bawat lamat sa puso ni Sofia. Hindi nagsalita ang bata. Sa halip, maran siyang lumuhod sa putikan, hindi inaalintana ang dumi sa kaniyang balat. Inabot niya ang kaniyang kamay, isang kamay na magaspang ngunit matatag. Huwag kang umiyak sa harap ng lupa. Ang malalim at paos na boses ng bata ay bumasag sa katahimikan. Ang lupa ay hindi marunong sumayaw, ngunit ang mga bituin sa itaas, naghihintay lang silang pansinin mo. Natigilan si Sofia. Sino ang batang ito na naglalakas loob na pumasok sa kaniyang impyerno?
At bakit sa kabila ng kaniyang dungis, tila siya lamang ang tanging liwanag sa madilim na sulok na ito ng mansyon? Sino ka? Ang tanging naibulalas ni Sofia, ang kaniyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. Ang bata ay bahagyang ngumiti, isang ngangiting tila may dalang lihim na pangako. Ngunit bago pa man ito makasagot, isang malakas na sigaw mula sa balkonahe ang bumasag sa sandali. Sofia! Carlos, may magnanakaw sa hardin. Ang batang kalye na yan, hinahawakan niya ang anak mo. Ang boses ni Tita Eloisa ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Mabilis na kumilos ang bata. Ngunit bago siya tumakbo patungo sa matatandang puno, muli niyang tiningnan si Sofia. Sa isang mabilis na galaw, iniwan niya sa palad ng dalaga ang isang maliit at tuyong sanga na hugis paa ng isang ibon. Babalik ako, Sofia. Ituturo ko sa iyo kung paano lumipad kahit walang pakpak. Naiwang mag-isa si Sofia sa putikan, yakap ang tuyong sanga habang ang tunog ng papalapit na mga yabag ng kanyang ama at ng mga security guard ay tila isang kulog na nagbabadya ng panibagong bihag. Ang kaniyang puso na kanina ay patay na. Ngayon ay tumitibok ng mabilis dahil sa isang katanungang hindi niya maipaliwanag. Sino ang batang ito na tila kilala ang aking kaluluwa? At bakit sa isang sandali, tila mas naramdaman ko ang kaniyang haplos kaysa sa pagmamahal ng sarili kong ama sa loob ng maraming taon? Bagay ka nga sa putikan, Sofia. Diyan mo nararanasan ang tunay mong kalagayan, isang dumi na mahirap alisin sa pangalan ng pamilyang ito. Ang tinig ni Tita Eloisa ay tila hagupit ng sinturon sa gitna ng malamig na simoy ng hapon. Nakatayo siya sa sementadong bahagi ng garden, maingat na hindi madumihan ang kaniyang mamahaling sapatos habang tinitingnan ang pamangkin na nakasubsob sa basa at itim na lupa. Sa tabi niya, ang kaniyang ama na si Carlos ay nakatayo lamang. Ang mga kamay ay nakakuyom sa kaniyang bulsa. Ang mukha ay isang blangkong pader na walang pintuan para sa awa. Dahan-dahang binuhat ni Carlos si Sofia. Ang pagdampi ng mga kamay ng ama sa kaniyang katawan ay hindi nagbigay ng init. Sa halip, naramdaman ni Sofia ang panginginig ng mga ito. Isang panginginig na dulot ng takot at pagkamuhi sa katotohanang ang kaniyang kaisa-isang anak ay tila isang babasaging florera na wala ng silbi. Binuhat niya si Sofia na parang isang kargamento, walang salita, walang tanong kung may masakit ba sa kanya. Guard! Siguraduhin ninyong hindi na makakabalik ang batang hamog na yon. Baka kung anong sakit ang dala niyan dito sa mansyon. Ang utos ni Eloisa sa mga security guard na abalang naghahanap sa pagitan ng mga matatandang puno. Ang boses niya ay pumupunit sa katahimikan ng dapit hapon, puno ng pandidiri sa isang taong hindi naman niya kilala. Dinala si Sofia sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ng kanyang ama sa pasilyo ay tila isang martsa patungo sa kanyang sariling selda. Paglapag sa kanya sa kama, mabilis na pumasok ang mga katulong upang palitan ang kaniyang nadumihang damit. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatikom ang kamao ni Sofia. Sa loob ng kaniyang palad, nararamdaman niya ang tusok ng maliit at tuyong sanga na ibinigay ng batang kalye. Ito ang kaniyang tanging kayamanan sa gitna ng silid na puno ng ginto, ngunit salat sa pagmamahal. Nang makaalis ang lahat, ang katahimikan ay muling bumalot sa silid na tila isang mabigat na kumot. Nakatingin si Sofia sa kisame, nakikinig sa mahinang pagpatak ng ulan sa labas. Ang bawat patak ay tila isang paalala ng kaniyang pag-iisa. Ngunit sa kaniyang isip, paulit-ulit na bumabalik ang mukha ng batang lalaki. Ang mga mata nito na hindi tumingin sa kanya bilang isang baldada, kundi bilang isang tao. Bakit niya ako binigyan ng pag-asa kung ang buong mundo ay pilit akong ibinabaon sa limot? Sino siya para sabihing maaari akong lumipad? Ilang oras ang lumipas. Ang mansyon ay tila nahimbing na sa ilalim ng kapangyarihan ng gabi. Ngunit si Sofia ay gising na gising. Ang kaniyang mga mata
ay nakapako sa bintanang bahagyang nakabukas. Isang mahinang kaluskos mula sa labas ang kumuha ng kaniyang atensyon. Hindi ito tunog ng hanging humahampas sa mga dahon. Ito ay isang ritmo, isang sadyang pagkilos na tila isang bulong sa kadiliman. Isang madungis na kamay ang biglang lumitaw sa gilid ng bintana. Sumunod ang isang pamilyar na mukha na dahan-dahang sumilip mula sa dilim ng gabi. Si Mateo. Hingal na hingal siya. Ang kanyang buhok ay basang-basa ng ulan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin sa gitna ng unos. Shhh! Ang tanging sambit ni Mateo habang inilalagay ang kaniyang daliri sa labi. Mabilis siyang pumasok sa loob. Ang kaniyang bawat kilos ay tila isang aninong sumasayaw sa sahig. Tumayo siya sa paanan ng kama ni Sofia. Ang kaniyang presensya ay nagdala ng amoy ng ulan at lupang basa. Isang amoy ng kalayaan na matagal nang ipinagkait sa dalaga. Bakit ka bumalik? Mahinang tanong ni Sofia. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibong nagpupumiglas sa hawla. Mapapahamak ka. Kapag nahuli ka ni Tita Eloisa, ipapakulong ka niya. Ngumiti si Mateo, isang nangiting hindi takot sa bukas. Ang mga ibon ay hindi natatakot sa bagyo, Sofia. Natatakot lang silang makalimutan kung paano gamitin ang kanilang mga pakpak. May inilabas si Mateo mula sa kaniyang bulsa, isang maliit at lumang cassette tape na nakatali ng isang PC. Wala akong mamahaling gamit, pero meron akong musika. Ito ang magiging gamot mo. Lumapit si Mateo sa tabi ni Sofia at marahang hinawakan ng kumot na tumatakip sa kanyang mga binti. Ang pagdampi ng kanyang mga daliri ay tila isang kuryenteng gumising sa mga ugat na matagal nang natutulog. Tumingin si Mateo ng diretso sa mga mata ni Sofia, isang tinging puno ng katapatan. Sa bawat gabi na ang lahat ay natutulog, maglalakbay tayo. Hindi sa pamamagitan ng mga paa, kundi sa pamamagitan ng damdamin. Handa ka na bang subukan? Bago pa makasagot si Sofia, isang liwanag mula sa pasilyo ang biglang sumilip sa ilalim ng pinto. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na papalapit sa kanyang silid ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang boses ni Tita Eloisa ay narinig mula sa labas, matalas at puno ng hinala. Sofia, alam kong gising ka pa. May naririnig akong nagsasalita rito sa loob. Bubuksan ko ang pintong ito ngayon din. Nanlaki ang mga mata ni Sofia sa takot. Nakatingin siya kay Mateo na tila wala ng paraan upang makatakas dahil ang bintana ay masyadong mataas para sa isang mabilis na pagtalon ng hindi lilikha ng ingay. Ang hawakan ng pinto ay nagsimula nang umikot, dahan-dahan, tila isang kuko ng halimaw na handang sumunggab. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang patak ng asidong tumutunaw sa lakas ng loob ni Sofia. Ang pagpihit ng hawakan ng pinto ay naglikha ng isang mahaba at nakakangilong tunog ng bakal na nagkikiskisan. Sa isang mabilis na pagkilos na halos hindi na malaya ng mga mata, gumapang si Mateo patungo sa ilalim ng kama ni Sofia, kasabay ng pagtakip ng dalaga sa kanyang sarili ng makapal na kumot. Bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa labas ay gumuhit ng isang mahaba at madilim na anino ni Tita Eloisa sa sahig ng silid. Pumasok siya ng may awtoridad. Ang kaniyang mga mata ay tila mga sulo na naghahanap ng anumang dumi sa isang malinis na papel. Nilapitan niya ang kama ni Sofia, ang tunog ng kaniyang matutulis na takong sa dekalidad na kahoy ng sahig ay tila mga tuka ng ibon na tumitira sa bungo ng dalaga. Bakit gising ka pa? At sino ang kausap mo rito? Don't try to play games with me, Sofia. I heard a boy's voice. Ang boses ni Eloisa ay puno ng lason, malamig at walang bahid ng pag-aalala. Pilit na pinakalma ni Sofia ang kaniyang paghinga, kahit na ang kaniyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kaniyang dibdib. Wala, tita. I was just talking to Mama's shoes. Kinakausap ko siya. Masama na rin ba yon?
Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Eloisa. Inabot niya ang pink ballet shoes na nasa ibabaw ng side table at tiningnan ito ng may pandidiri. Nasisira na ang bait mo, gaya ng mga binti mong wala ng pakinabang. Huwag mo akong lokohin, Sofia. Kapag nalaman kong may itinatago ka rito, hindi lang ang sapatos na ito ang itatapon ko. Isasama kita sa basura. Binitawan ni Eloisa ang sapatos ng padaskol bago siya nagmarch sa palabas ng silid. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang hatol na nagtapos sa kaniyang panandaliang pagbisita. Nanatiling tahimik si Sofia ng ilang minuto. Tinitiyak na ang mga yabag ng kanyang tita ay tuluyan ng naglaho sa dulo ng pasilyo. Dahan-dahang lumabas si Mateo mula sa ilalim ng kama. Ang kaniyang mukha ay puno ng pawis, ngunit ang kaniyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot, kundi galit para sa dalagang nasasaktan. Hinawakan niya ang kamay ni Sofia, isang haplos na tila nagpahiwatig na hindi siya mag-iisa sa laban na ito. Huwag kang makikinig sa kaniya, bulong ni Mateo. Ang mga taong hindi marunong sumayaw, laging gustong baliin ang pakpak ng iba. Inilabas ni Mateo ang kaniyang lumang cassette tape at isinalang ito sa maliit na player na dala niya. Isang mahina at mapayapang musika ang nagsimulang dumaloy sa silid. Hindi ito ang grandiyosong tugtog ng orkestra na nakasanayan ni Sofia sa teatro. Ito ay tunog ng gitara na may halong himig ng kalye, payak, totoo, at buhay. Tumayo si Mateo sa gitna ng silid kung saan ang liwanag ng buwan ay tumatagos sa bintana at lumilikha ng isang tila entabladong pilak sa sahig. Nagsimula siyang gumalaw. Ang kaniyang bawat hakbang ay hindi perpekto gaya ng balet, ngunit ito ay puno ng kaluluwa. Ang kaniyang mga kamay ay humahawi sa hangin. Ang kaniyang katawan ay sumusunod sa bawat lundag ng nota. Dahil sa posisyon ng buwan, ang anino ni Mateo ay lumaki sa pader. Naabot nito ang kama ni Sofia. Ang malaking anino ng mga kamay ni Mateo ay tila yumayakap sa dalaga. Isang yakap ng sining na naglalayong gamutin ng sugat na hindi nakikita ng mata. Napatitig si Sofia. Ang kaniyang mga mata ay nagsimulang magningning sa alaala ng kaniyang nakaraan. Nararamdaman niya ang ritmo sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang kaisipan ay nagsimulang sumabay sa pag-ikot ni Mateo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa ilalim ng makapal na kumot, ang kaisa-isang hinlalaki sa kaniyang kanang paa ay bahagyang gumalaw. Isa itong maliit na kislap ng buhay, isang milagrong naganap sa gitna ng kadiliman. Hindi napansin ni Mateo ang maliit na paggalaw na yon, ngunit naramdaman ito ni Sofia. Isang kuryente ng pag-asa ang dumaloy sa kaniyang buong pagkatao. Ang pader na kaniyang itinayo sa paligid ng kaniyang puso ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Huminto ang musika. Tumayo si Mateo na hinihingal. Ang kaniyang mukha ay maliwanag sa ilalim ng buwan. Tiningnan niya si Sofia. Naghihintay ng anumang reaksyon. Nanginginig ang mga labi ni Sofia. Ang kaniyang mga mata ay basa na ng luha. Ngunit hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng isang taong muling nakakita ng liwanag pagkatapos ng mahabang panahon sa yungib. Mateo, ang kaniyang boses ay tila isang bulong na nanggaling sa kailaliman ng kaniyang kaluluwa. Turuan mo ako. Turuan mo akong sumayaw muli. Ang mga paa mo ay hindi naman talaga tulog, Sofia. Natatakot lang silang magising sa mundong puno ng sakit. Ang mahinang bulong ni Mateo ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng maginaw na gabi. Nakaupo siya sa gilid ng kama ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dalawang binti ng dalaga na nakabalot sa mamahaling seda ng kaniyang pantulog. Para kay Sofia, ang kaniyang mga binti ay tila dalawang estranghero. Mabigat, malamig, at walang pakiramdam. Ngunit para kay Mateo, ang mga ito ay mga instrumentong na wala lamang sa tono. Dahan-dahang inabot ni Mateo ang kaniyang mga kamay
at hinawakan ang bukong-bukong ni Sofia. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Sofia ang init ng balat ng ibang tao na hindi amoy ospital o gamot. Ang mga kamay ni Mateo ay magaspang, puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho sa kalsada. Ngunit ang paraan ng kanyang paghawak ay tila humahawak siya ng isang pakpak ng paru-paro na ayaw niyang mabasag. Nagsimulang imasahe ni Mateo ang mga binti ni Sofia. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw sa isang banayad na ritmo. Pilit na ginigising ang daloy ng dugo sa mga bahaging matagal nang kinalimutan ng kaisipan ng dalaga. Sa bawat pagpiga at paghaplos, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglalaho. Ang init ng hininga ni Mateo ay dumadampi sa balat ni Sofia, isang pakiramdam na nagdulot ng kakaibang kaba sa kaniyang dibdib. Isang kaba na hindi dahil sa takot, kundi dahil sa buhay na muling nagniningas. Masakit ba? Tanong ni Mateo habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Sofia. Umiling ang dalaga. Ang kaniyang boses ay tila isang pangarap. Wala akong nararamdaman, Mateo. Para silang mga troso na nakadikit lang sa akin. Huwag kang tumingin sa kanila gamit ang mga mata mo. Muling bulong ng binata. Isara mo ang iyong paningin. Isipin mo na ang mga paa mo ay mga ugat ng puno na humihigop ng lakas mula sa lupa. Isipin mo ang musika. Habang nagpapatuloy ang kanilang lihim na pagsasanay, ang gabi ay tila bumabagal para sa kanilang dalawa. Ngunit ang munting paraiso na ito ay agad na binuwag ng katotohanan ng buhay sa loob ng mansyon. Kinaumagahan, pumasok si Tita Eloisa sa silid ni Sofia habang ang dalaga ay nag-aalmusal. Tiningnan ng matanda ang maliit na mangkok ng manipis na lugaw na nasa harap ni Sofia. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mula ngayon, kalahati na lang ang ihahain sa iyo, Sofia. Ang boses ni Eloisa ay tila isang tuyong dahon na nadudurog. Sabi ni Carlos, kailangang magtipid. At tutal, hindi ka naman gumagalaw. Hindi mo kailangan ng maraming enerhiya. Mas mabuting masanay ka na sa kakaunting pagkain bago ka namin dalhin sa sanatorium. Doon, mas malala pa ang matitikman mo. Tita, nagugutom po ako. Mahinang sagot ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nakayuko. Ang gutom ay para sa mga taong may pinatutunguhan, Sofia. Ikaw, nakaupo ka lang. Huwag kang mag-aksaya ng biyaya. Kinuha ni Eloisa ang isang pirasong tinapay mula sa plato ni Sofia at itinapon ito sa basurahan sa harap mismo ng dalaga. Ang tunog ng pagbagsak ng tinapay sa plastik ay tila isang sampal sa dignidad ni Sofia. Nang makaalis si Eloisa, naiwang nanginginig sa galit at pighati si Sofia, ngunit sa ilalim ng kanyang unan, nararamdaman niya ang tuyong sanga na iniwan ni Mateo. Ito ang nagpapaalala sa kanya na hindi siya basura, gaya ng sinasabi ng kanyang tita. Lumipas ang hapon at muling dumating ang gabi. Gaya ng pangako, bumalik si Mateo sa bintana. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. May nalaman ako, Sofia, sabi ni Mateo habang nakaupo sila sa dilim. Noong papunta ako rito, nakarinig ako ng mga lalaki sa labas ng gate. Binabayaran sila ni Eloisa para bantayan ang bawat sulok ng garden. May balak silang bakuran ang bahaging ito para hindi na ako makapasok. Ngunit bago pa makasagot si Sofia, isang kakaibang tunog ang narinig nila mula sa loob ng malaking cabinet sa sulok ng silid. Hindi ito tunog ng daga. Ito ay isang mahinang kalos. Tila may isang bagay na gumagalaw sa likod ng mga nakasabit na damit. Dahan-dahang tumayo si Mateo at lumapit sa cabinet. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang hawakan ng pinto. Sa isang mabilis na paghila, bumukas ang cabinet. Nanlaki ang mga mata ni Sofia sa nakita. Sa likod ng kaniyang mga marangyang bestida, may isang maliit na butas sa pader na tila sadyang ginawa. At sa loob ng butas na yon, may isang kumikinang na bagay na matagal nang nawawala sa kasaysayan ng kanilang pamilya.
Ano yan? Tanong ni Sofia. Ang kanyang hininga ay tila napatid. Inabot ni Mateo ang bagay na yon, isang lumang kwintas na may pendant na hugis sapatos na pansayaw, ngunit may bahid ang tuyong dugo sa kadena nito. Iyan ang kwintas ni Mama. Iyan ang huling suot niya bago kami nawala sa kalsada. Ang boses ni Sofia ay tila isang marupok na sinulid na handang maputol sa anumang sandali. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang inaabot ang kwintas mula sa palad ni Mateo. Ang malamig na ginto ay dumampi sa kanyang balat. Ngunit ang mas nakapapaso ay ang madilim na mantsa ng tuyong dugo na nakakapit sa pendant na hugis sapatos na pansayaw, ang dugo ng kanyang ina. Ang huling saksi sa trahedyang nagpabago sa kanyang buhay. Bakit ito narito? Ang sabi ni Papa na wala ang lahat ng alahas ni Mama sa bangin noong gabing iyon. Bulong ni Sofia, ang kaniyang mga mata ay puno ng kalituhan at sumisibol na takot. Kung narito ito, ibig sabihin, may kumuha nito bago pa dumating ang mga pulis. Tumingin si Mateo sa butas sa loob ng cabinet. Ang kanyang mukha ay naging seryoso, ang mga panga ay nagtagis. Hindi lang yan ang narito, Sofia. Mayroon pang isa. Inilabas ni Mateo ang isang lumang litrato na nakatiklop ng 4. Kupas na ang kulay nito, ngunit malinaw pa ring makikita ang 2 lalaking nakatayo sa harap ng isang itim na sasakyan. Ang isa ay ang kaniyang ama, si Carlos, na mas bata at tila mas masaya. At ang isa naman ay isang lalaking nakauniporme ng driver, isang lalaking may pamilyar na mga mata. Tatay ko yan. Ang boses ni Mateo ay naging malalim, puno ng pigil na emosyon. Si tatay ang driver ninyo noong gabing iyon. At ang sabi ng lahat, siya ang may kasalanan. Sabi nila, lasing siya kaya nahulog ang kotse sa bangin. Namatay siya sa kulungan dahil sa hiya at bugbog. Safay, iniwan niya kaming mag-ina na namumuhay sa basura dahil sa paratang na iyon. Napasinghap si Sofia. Ang mundo niya ay tila umiikot. Ang taong nagpapakita sa kanya ng liwanag ay ang anak ng lalaking itinuro ng kanyang ama na pumatay sa kanyang ina. Ang utang na loob na dapat ay nararamdaman niya ay napalitan ng isang malaking katanungan. Pero tingnan mo ang litratong ito. Turo ni Mateo sa isang bahagi ng larawan. Sa likod, may nakasulat, para sa tunay na nagmamaneho. At tignan mo ang petsa. Ito ang mismong araw ng aksidente. Sa gitna ng kanilang pagtuklas, narinig nila ang tunog ng mabibigat na yabag sa pasilyo. Hindi ito ang mabilis at matiling hakbang ni Tita Eloisa. Ito ay ang mabagal at tila nagdadalawang isip na lakad ni Carlos. Mabilis na itinago ni Mateo ang litrato at kwintas sa loob ng kaniyang damit. Sumiksik siya muli sa pinakamadilim na sulok ng cabinet. Sa likod ng mga makakapal na Amerikana, ni Sofia kasabay nito ang pagbukas ng pinto ng silid. Pumasok si Carlos. Ang kanyang mga mata ay pagod. May hawak siyang isang baso ng gatas. Nilapitan niya ang kanyang anak, ngunit hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata nito. Sofia, hindi ko gustong gawin ito, pero kailangan nating mag-impake. Ang boses ni Carlos ay tila basag na salamin. Sinabi ni Eloisa na may mga nakakita raw ng batang hamog na umaaligid dito. Para sa kaligtasan mo, dadalhin ka na namin sa probinsya bukas na bukas din, doon sa sanatorium na pinapatakbo ng mga madre. Papa, ayaw ko. Huwag mo akong itapon. Sigaw ni Sofia, ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy ng walang hinto. Bakit ka ba laging nakikinig kay tita? Bakit hindi mo ako kayang protektahan? Lumapit si Carlos at hinawakan ang kamay ng anak. Dahil marami kang hindi alam, Sofia. Maraming sikreto sa pamilyang ito na mas mabuting mabaon na lang sa limot. Ang pagalis mo, ang tanging paraan para hindi na lumabas ang katotohanan. Tumayo si Carlos at naglakad patungo sa bintana upang isara ito. Ngunit bago pa niya mahawakan ang kurtina,
Ang kanyang paningin ay napako sa sahig, sa isang maliit na bahid ng putik na nagmula sa paanan ng cabinet. Nanigas ang katawan ni Sofia. Alam niyang nakita iyon ng kanyang ama. Ang pintuan ng cabinet ay bahagyang nakaangit at sa loob nito, ang hininga ni Mateo ay tila isang timer ng bombang malapit. Nang sumabog, dahan-dahang lumapit si Carlos sa cabinet. Ang kanyang kamay ay nakaabot na sa hawakan. Ang kanyang muka ay pununo ng paghihinala at takot. Buksan mo ang cabinet na yan, Carlos. Huwag mong hayaang maging pugad ng daga ang kwarto ng anak mo. Ang boses ni Tita Eloisa ay parang matalas na kidlat na bumasag sa tensyon sa loob ng silid. Pumasok siya ng hindi kumatok. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakaturo ang kanyang daliri sa cabinet kung saan nagtatago si Mateo. Sa kanyang kabilang kamay, hawak niya ang isang lumang dyaryo, isang balitang tungkol sa nakaraan na tila nais niyang ipamukha sa lahat. Dahan-dahang binuksan ni Carlos ang pinto ng cabinet. Sa gitna ng mga nakasabit na bestidang seda, lumabas ang madungis at nanginginig na si Mateo. Ang kaniyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot sa sarili niyang kaligtasan, kundi isang matinding pag-aalala para kay Sofia. Isang batang hamog, isang magnanakaw. Ang bulyaw ni Eloisa habang mabilis na lumalapit. Bago pa man makakilo si Sofia, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mateo. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay tila isang pagguho ng mundo para kay Sofia. "Tita, huwag! Hindi siya magnanakaw!" Sigaw ni Sofia. Ang kanyang boses ay napaos sa tindi ng emosyon. Sinubukan niyang abutin ang kanyang tita mula sa kama. Ngunit ang kanyang mga binti ay nanatiling walang buhay, isang malupit na paalala ng kanyang kahinaan. "Tumahimik ka, Sofia! Gaya-gaya ka rin pala sa nanay mo." Ang lason sa boses ni Eloisa ay tila mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Ang nanay mo namatay dahil sa katangahan niya. At ikaw, gusto mong sumama sa isang batang basura? Carlos, tingnan mo ang anak mo. Nilalapastangan niya ang pangalan ng pamilyang ito sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa anak ng taong pumatay sa asawa mo. Napako ang tingin ni Carlos kay Mateo. Sa mga mata ng bata, tila nakita niya ang multo ng kanyang dating driver. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Sa halip na magalit, ang kanyang ama ay tila nilamon ng isang matinding takot na hindi maipaliwanag. "Ilabas ninyo ang batang iyan! Guard!" Ang utos ni Eloisa sa mga lalaking nasa labas. Mabilis na sinunggaban ng dalawang malalaking lalaki si Mateo sa kaniyang mga braso. Kalmado lang si Mateo, hindi siya nanlaban, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Sofia. "Sofia ang kwintas. Huwag mong bibitiwan ang katotohanan." Ang huling bulong ni Mateo bago siya kinaladkad palabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mga paang kumakaladkad sa sahig ay tila isang martir na inilalayo sa kanyang huling hantungan. Naiwan si Sofia na nanginginig sa ibabaw ng kanyang kama. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang martilyong pumuputok sa kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang hapdi ng sampal kay Mateo ay tila lumipat sa kanyang sariling mukha. Isang hapdi na nagmumula sa kawalan ng katarungan. Tumingin siya sa kanyang ama na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa harap ng bukas na cabinet, tulala at tila nawawala sa sarili. "Papa, bakit hinayaan mo sila?" Ang tanong ni Sofia ay tila isang iyak ng isang sugatang hayop. "Bakit mas pinaniniwalaan mo si tita kaysa sa sarili mong anak? Bakit mo hinayaang saktan nila ang tanging taong nagbigay sa akin ng dahilan para mabuhay?" Hindi sumagot si Carlos. Sa halip, lumapit siya sa bintana at isinara ito nang may matinding pinalidad. Ang tunog ng trangka ng bintana ay tila ang huling kandado sa kulungan ni Sofia. Dahil ang katotohanan, Sofia, ay mas masakit
kaysa sa anumang kasinungalingan. Ang tanging sambit ni Carlos bago siya lumabas at iniwan ang kanyang anak sa dilim. Nang mag-isa na lang si Sofia, inilabas niya ang kwintas na hugis sapatos na pansayaw mula sa kanyang ilalim ng unan. Ang tuyong dugo sa pendant ay tila nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gabi. Naramdaman niya ang isang matinding lumbay na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Isang kalungkutan na tila walang katapusan. Hanggang kailan ko kailangang pagbayaran ang mga kasalanang hindi ko naman ginawa? Bakit ang bawat hakbang ko patungo sa liwanag ay laging hinahadlangan ng mga anino ng aking pamilya? Sa labas, narinig niya ang tunog ng isang sasakyang mabilis na umaalis. Alam niyang dinala na nila si Mateo. At bukas, ang sasakyang yon ay babalik para naman sa kanya, para dalhin siya sa sanatorium, ang lugar kung saan tuluyan ng mamamatay ang kaniyang mga pangarap. Ang katahimikan sa loob ng kwartong ito ay hindi kapayapaan. Ito ay ang tunog ng isang pusong dahan-dahang namamatay sa gitna ng karangyaan. Nakalugmok si Sofia sa gilid ng kaniyang kama. Ang kaniyang mga mata ay nakapako sa bintanang pinid na pinid. Ang ulan sa labas ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Ang bawat patak ay tila mga luhang nagmumula sa langit na nakikiramay sa kaniyang pighati. Sa kaniyang mga kamay, ang kwintas ng kaniyang ina ay nakabaon sa kaniyang palad. Nag-iiwan ng mga mapulang marka, isang sakit na mas gusto niyang maramdaman kaysa sa pamamanhid ng kaniyang buong pagkatao. Isang malakas na sigaw mula sa ibaba, sa gitna ng madilim na hardin, ang bumasag sa kaniyang pagmumuni-muni. Hindi iyon sigaw ng galit, kundi isang ungol ng sakit. Mateo? Ang bulong ni Sofia na halos hindi marinig. Sa kabila ng kaniyang panghihina, iginapang niya ang kaniyang katawan patungo sa bintana. Ang kaniyang mga braso, na hindi naman sanay sa ganitong bigat, ay nanginginig sa bawat hila niya sa kaniyang sarili. Ang malamig na sahig ay tila humihigop sa kaniyang natitirang lakas, ngunit ang imahe ni Mateo sa kaniyang isip ang nagsilbing mitya ng kaniyang determinasyon. Nang maabot niya ang gilid ng bintana, pilit niyang hinawi ang kurtina. Doon, sa ilalim ng baha ng ulan at malamlam na ilaw ng posteng de kuryente, nakikita niya ang isang tanawing habambuhay na uukit sa kaniyang alaala. Nakasubsob si Mateo sa putikan. Ang kaniyang katawan ay tila isang basahang itinatapon. Sa itaas niya, ang dalawang security guard ay walang awang sumisipa at humahampas, habang si Tita Eloisa ay nakatayo sa balkonahe, may hawak na payong, at nanonood na parang nanonood ng isang sarswela. Iyan ang napapala ng mga basurang hindi alam ang lugar nila. Ang matinis na boses ni Eloisa ay dinala ng hangin hanggang sa silid ni Sofia. Nararamdaman ni Sofia ang isang init na dumadaloy mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. Ito ay hindi lamang galit. Ito ay ang lahat ng mga taon ng pananahimik, lahat ng mga pait na kaniyang nilunok, at lahat ng mga pangarap na kaniyang ibinaon. Ang kaniyang dibdib ay tila sasabog, at sa unang pagkakataon, matapos ang aksidente, ang kaniyang boses, na dati ay tila isang bulong na nalunod, ay muling nabuhay. Tama na Ang sigaw ni Sofia ay tila isang dagundong ng kulog na nagpatigil sa lahat ng galaw sa hardin. Ang mga guard ay napatingala sa bintana. Si Eloisa ay nabitawan ng kaniyang payong, at maging ang ulan ay tila nagulat sa tindi ng emosyong nakabalot sa tinig ng dalaga. Hindi iyon sigaw ng isang biktima. Iyon ay sigaw ng isang reyna na muling binabawi ang kaniyang kaharian. Hindi pa doon nagtapos ang milagro ng gabing iyon. Sa tindi ng kaniyang pagnanais na iligtas si Mateo, kinalimutan ni Sofia ang kaniyang takot. Ginamit niya ang kaniyang mga kamay upang itulak ang kaniyang sarili paitaas. Nakakapit sa gilid ng bintana. Ang kaniyang mga binti, na dati ay tila dalawang troso na walang buhay, ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang sakit
ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang mga kalamnan. Ngunit sa halip na sumuko, lalo pa niyang hinigpitan ang kapit. Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang mga luha at pawis, naituwid ni Sofia ang kanyang likod. Nakatayo siya, kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay sa anumang sandali. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa pintuan ng kanyang silid. "Hindi mo na kami mapipigilan, tita," bulong ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Sinubukan niyang humakbang. Ang unang hakbang ay tila isang pagbagsak, ngunit agad siyang nakakapit sa dingding. Ang pangalawa ay mas matatag. Sa bawat paggalaw, nararamdaman niya ang presensya ni Mateo sa kanyang tabi. Tila tinutulungan siyang magbalanse. Bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Carlos. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at kaba. Ngunit ang kanyang pagkagulat ay naging isang ganap na pagkaparalisa nang makita niya ang kanyang anak. Hindi ito ang Sofia na nakaupo sa gulong. Ito ay ang kanyang anak na nakatayo, nakakapit sa hawakan ng pinto. Ang mga mata ay nagniningning sa galit at liwanag. "Sophie, nakakatayo ka?" Ang tanging naibigkas ni Carlos, ang kanyang boses ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na emosyon. Tiningnan ni Sofia ang kanyang ama ng diretsyo. Walang bakas ng takot, kundi isang matinding paghamon. "Kung gusto mong makitang mamatay ang anak mo, Papa, ituloy mo ang pagpapadala sa akin sa sanatorium. Pero kung gusto mong maging ama muli, tulungan mo akong iligtas si Mateo." Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang tulay na dahan-dahang itinatayo sa ibabaw ng bangin ng nakaraan. Sa labas, ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, ngunit sa loob ng silid na yon, isang bagong apoy ang nagsimulang magningas. Isang apoy na hindi na muling mapapatay ng anumang takot. "Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Sofia. Ang mga sugat na ito ay palamuti lang ng isang batang marunong lumaban." Ang boses ni Mateo ay nanginginig. Bawat salita ay tila may kasamang hapdi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw ng silid. Nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa gilid ng kama ni Sofia, habang ang dalaga ay maingat na pinupunasan ng dugo sa kaniyang putok na labi gamit ang isang basang bimpo. Ang bawat haplos ni Sofia ay tila isang panalangin, puno ng pag-iingat at pagsisisi na tila ba siya ang may kasalanan sa sinapit ng binata. "Bakit ka pa bumalik, Mateo? Muntik ka na nilang mapatay." Ang bulong ni Sofia, ang kaniyang mga luha ay pumatak sa magaspang na kamay ng binata. Ang amoy ng ulan at sariwang lupa ay humahalo sa amoy ng alkohol na kaniyang ginagamit sa paglilinis ng mga sugat nito. Bahagyang ngumiti si Mateo, kahit halatang kumikirot ang kanyang mukha. "Dahil nakita kitang tumayo, Sofia, ang imahe mo na nakatayo sa harap ng bintana habang sumisigaw. Iyon ang pinakamagandang sayaw na nakita ko sa buong buhay ko. Paano ako aalis kung alam kong ang pakpak mo ay nagsisimula na ring bumuka?" Tumayo si Mateo ng dahan-dahan, tinitiis ang sakit sa kanyang mga tadyang. Inabot niya ang kanyang mga kamay kay Sofia. "Huwag nating sayangin ang gabing ito. Sabi mo kanina, gusto mong matutong sumayaw muli. Ngayon ang simula." "Pero hindi ko pa kaya, Mateo." Nangihina ang mga tuhod ko. Ang pag-aalinlangan sa tinig ni Sofia ay tila isang pader na pilit niyang itinatayo muli. "Narito ako. Hindi kita hahayaang mahulog." Ang pangako ni Mateo ay tila isang matatag na pundasyon. Dahan-dahang tumayo si Sofia mula sa kanyang kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga balikat ni Mateo. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito simpleng pagtayo. Inilapit ni Mateo ang kanyang katawan sa dalaga, ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang nito upang magsilbing katuwang sa bigat na hindi pa kayang pasanin ng mga binti ni Sofia. Ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. Ang bawat hininga ay nararamdaman sa balat ng isa't isa. Inilagay ni Sofia ang kanyang mga braso sa leeg ni Mateo. Ang kaniyang mukha ay nakasubsob sa balikat ng binata. Nararamdaman niya ang mabilis na pagtibok ng puso ni Mateo.
Isang ritmong mas totoo kaysa sa anumang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Nagsimula silang gumalaw ng napakabagal, isang duyan ng dalawang kaluluwang pilit na bumabangon mula sa pagkakalugmok. Ang bawat maliit na hakbang ni Mateo ay sinusundan ng banayad na pagkaladkad ng mga paa ni Sofia. Hindi ito ang perpektong sayaw ng isang prima ballerina, kundi isang sayaw ng pagsusumamo at pag-asa. Ang katahimikan ng silid ay binuwag lamang ng tunog ng kanilang mga damit na nagkikiskisan at ang mahinang paghinga na tila isang kanta ng pag-ibig sa gitna ng kadiliman. Huwag kang bibitiw, Sofia, ang mainit na bulong ni Mateo sa kaniyang tainga. Ang kaniyang hininga ay nagdulot ng kilabot na nagpatayo ng mga balahibo ng dalaga. Dito ka lang sa'kin. Ako ang magiging lakas mo hanggang sa kaya mo na ring maglakad ng mag-isa. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pang-aapi ni Tita Eloisa, at ang lahat ng takot sa bukas ay naglaho. Ang tanging totoo ay ang init ng yakap ni Mateo at ang pangakong nakatago sa bawat galaw nila. Ang puso ni Sofia na matagal nang naging bato ay tila isang yelong dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng init ng araw. Ngunit sa gitna ng kanilang munting paraiso, ang pinto ng silid ay bahagyang nakaangit. Doon, sa anino ng madilim na pasilyo, nakatayo ang isang lalaki, si Carlos. Nakatitig siya sa kanyang anak na nakayakap sa anak ng kanyang dating driver. Ang kanyang muka ay hindi mababakas ng galit, kundi ng isang matinding pighati at pagkalito. Nakita niya ang kanyang anak na hindi niya nagawang pasayahin sa loob ng maraming taon, na ngayon ay tila muling nabubuhay sa bisig ng isang taong itinuturing nilang kaaway. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa hawakan ng pinto. Nanginginig, tila nagdadalawang isip kung papasok ba siya upang sirain ang sandaling iyon o hahayaan na lamang na ang liwanag ng pag-asa ang tumapos sa dilim ng kanyang sariling konsensya. Ang bawat luha ng isang magulang na huli na ang pagsisisi ay tila patak ng asidong tumutunaw sa sariling dangal. Nakatayo si Carlos sa pintuan, ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa hamba ng pinto hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa loob ng silid, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita niya ang kanyang anak, ang kanyang Sofia, na nakasandal sa dibdib ng anak ng taong itinuring niyang kaaway. Ngunit hindi galit ang naramdaman niya. Sa bawat marahang pag-ugoy ng dalawa, tila nakikita ni Carlos ang multo ng kanyang asawa, ang kanyang yumaong asawa na mahilig din sa pagsayaw bago ito kinuha ng kamatayan at ng kanyang sariling kaduwagan. Papa! Ang mahinang tawag ni Sofia nang mapansin ang anino ng ama. Agad siyang napabitaw kay Mateo at dahil sa panghihina ng kaniyang mga tuhod, muntik na siyang mabuwal kung hindi lang siya mabilis na naalalayan ng binata. Pumasok si Carlos sa loob ng silid. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay mabigat. Bawat hakbang ay tila may dalang pasanin ng 10 taon ng pananahimik. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Sa halip tumigil siya sa harap ni Sofia at dahan-dahang lumuhod sa sahig sa paanan ng kanyang anak. Patawad, Sofia. Ang boses ni Carlos ay basag, tila isang tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng paa. Ang akala ko, ang pagkulong sa'yo sa bahay na ito ang magliligtas sa'yo. Pero ako pala ang kumuha ng musika sa buhay mo. Ako ang tunay na nagparalisa sa'yo, hindi ang aksidente. Carlos, anong drama ito? Tumayo ka riyan. Ang matinis na boses ni Tita Eloisa ay bumasag sa emosyonal na sandali. Pumasok siya sa silid na tila isang bagyong may dalang lason. May hawak siyang isang makapal na folder. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin kay Mateo. Hahayaan mo ba talagang malason ng batang basurang ito ang isip ng anak mo? Carlos, nakalimutan mo na ba? Ang tatay ng batang yan ang dahilan kung bakit wala ka ng asawa. Ang bulyaw ni Eloisa, pilit na ibinabalik ang puot na matagal na niyang ipinupunla.
Ngunit sa pagkakataong ito, tumayo si Carlos nang may bagong paninindigan. Tama na, Eloisa. Alam nating dalawa ang katotohanan. Alam nating dalawa na hindi si Mang Teodoro ang nagmamaneho ng gabing iyon. Ako. Ako ang may hawak ng manibela. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Maging si Mateo ay tila nanigas sa kaniyang kinatatayuan. Ang katahimikan sa silid ay naging napakabigat. Tila isang dambuhala na nakadagan sa kanilang lahat. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Eloisa. Inilabas niya ang mga papel mula sa folder at itinapat ito sa mukha ni Carlos. At sa tingin mo ba, maniniwala ang mundo sa'yo? Kapag nalaman nilang ikaw ang pumatay sa sarili mong asawa dahil sa kalasingan, mawawala ang lahat sa'yo, Carlos. Ang kumpanya, ang mansyong ito, at maging ang pangalan mo. Nilapitan ni Eloisa si Carlos at bumulong, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Pirmahan mo ang kasunduang ito. Ilipat mo sa pangalan ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya de Vega at mananatiling lihim ang lahat. Kung hindi, ipapakulong ko ang batang ito sa salang panloloob at ikaw naman ay mabubulok sa kahihiyan at bilangguan. Isipin mo si Sofia, Carlos. Gusto mo bang makita ang anak mo na namamalimos sa kalsada? Tumingin si Carlos kay Sofia, pagkatapos ay kay Mateo. Ang kaniyang mukha ay puno ng pagdurusa. Nararamdaman niya ang malamig na panulat sa kaniyang kamay. Ang bawat titik ng kaniyang pangalan ay tila isang pako sa sarili niyang krus. Huwag, Papa! Huwag mong pirmahan! Sigaw ni Sofia. Ang kaniyang mga luha ay muling umagos. Ngunit bago pa makapagsalita si Carlos, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa gate ng mansyon. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang maglaro sa mga dingding ng silid, tila isang babala na ang lahat ay malapit nang matapos. Tumingin si Eloisa sa labas nang may nakakatakot na nangngiti. I guess, it's too late. Tinawagan ko na sila kanina pa. Pipili ka ba, Carlos? Ang iyong dangal o ang kaligtasan ng batang hamog na ito? Pumili ka, Sofia. Ang dangal ng tatay mo o ang kalayaan ng pulubing iyan? Sa huli, wala ka ring silbi kung wala ang pangalang De Vega. Huwag mong hayaang ang isang gabing pagkakamali ay maging sanhi ng pagbagsak ng ating imperyo. Ang boses ni Tita Eloisa ay tila isang laso na dahan-dahang pumapasok sa pandinig ni Sofia, malamig at mapanira. Nakatayo si Eloisa sa gitna ng silid. Ang kanyang anino ay humahaba sa pader habang ang mga pulang ilaw mula sa sasakyan ng pulis sa labas ay naglalaro sa kanyang mukha na nagmumukhang isang maskara ng kamatayan. Sa kanyang mga kamay, ang folder ng mga papeles ay tila isang sandata na handang itarak sa puso ng pamilya. Nakahawak si Sofia sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga binti ay nanginginig ngunit pinipilit niyang huwag bumagsak. Sa kanyang palad, mahigpit niyang hawak ang kwintas ng kanyang ina, ang ebidensya ng katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Ang mantsa ng dugo sa pendant ay tila nagniningning sa ilalim ng pabago-bagong ilaw. Isang paalala na ang bawat kasinungalingan ay may katumbas na buhay. Nararamdaman ni Sofia ang panunuyo ng kaniyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kaniyang puso ay tila isang martilyong pumuputok sa kaniyang dibdib, nagdadala ng sakit na hindi kayang lunurin ng anumang gamot. Tumingin siya kay Mateo, na ngayon ay nakaluhod na sa sahig dahil sa panghihina ng katawan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dalaga. Puno ng pagsasakripisyo, tila sinasabing handa siyang makulong basta't manatiling ligtas ang kaniyang senyorita. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa pasilyo ay tila isang martsa ng kamatayan. Ang bawat hakbang ay nagpapabilis sa pagguho ng mundo ni Sofia. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang pulis. Ang kanilang mga uniforme ay tila mga aninong itim na nagdala ng lamig sa loob ng silid. Siya ang magnanakaw. Iyan ang batang pumasok sa aming pamamahay at nagnakaw ng mga alahas.
ang malakas at mapang-aping sigaw ni Eloisa habang itinuturo si Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang tuka ng buwitre na gutom sa laman ng mga walang laban. Lalapit na sana ang mga pulis kay Mateo upang pusasan ito, ngunit isang bagay na hindi inaasahan ng lahat ang nangyari. Binitawan ni Sofia ang kaniyang kapit sa kama. Sa harap ng kanyang ama, sa harap ng malupit na tita, at sa harap ng mga otoridad, humakbang siya. Ang kanyang unang hakbang ay tila isang pagbagsak ng isang malaking puno. Mabigat at puno ng hirap, ngunit sinundan ito ng isa pa. Hindi siya nagnakaw. Ang boses ni Sofia ay gumaralgal, ngunit puno ng awtoridad na hindi pa nila naririnig kailanman. Ang kwintas na ito ay hindi ninakaw. Ito ay ibinigay sa kanya ng katotohanan, at ang katotohanan ay hindi si Mang Teodoro ang pumatay sa aking ina. Nanigas si Carlos sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay tila isang basag na salamin, sumasalamin sa takot at hiya. Tumingin si Sofia sa mga pulis. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng mga luha. Kung may dapat kayong arestuhin sa gabing ito, iyon ay ang taong matagal nang nagnanakaw ng aming buhay at dangal sa pamamagitan ng pananakot. Ang boses ni Sofia ay lalong tumibay. Itinuro niya ang mga papeles na hawak ni Eloisa. Iyan ang tunay na krimen, ang pang-e-extort sa aking ama gamit ang isang aksidenteng 10 taon na ang nakalilipas. Namutla si Eloisa. Ang kaniyang pagiging kontrabida ay tila nalamatan sa unang pagkakataon. Sofia, baliw ka na. Wala kang alam sa sinasabi mo. Alam ko ang lahat, tita. Bulong ni Sofia. Ang kaniyang boses ay tila isang malamig na hangin. Alam ko na ikaw ang kumuha ng kwintas na ito mula sa bangin bago dumating ang mga dambuhala. Alam ko na ikaw ang gumawa ng lahat para pag-awayin ang pamilya namin at ang pamilya ni Mateo para makuha mo ang yaman ni Papa. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang matandang babae ang biglang lumitaw sa pintuan. Ang kaniyang damit ay luma, ngunit malinis, at ang kaniyang mga mata ay puno ng pagod. Ang lola ni Mateo. May hawak siyang isang luma at kalawanging kahon na tila ba ayaw niyang bitawan. Mayroon pa kayong hindi alam. Ang boses ng matanda ay tila isang bulong mula sa kailaliman ng lupa. Ang aksidenteng iyon, hindi lang yon pagkakamali ng driver o ng tatay ni Sofia. May pumutol sa preno ng sasakyan bago pa sila lumarga. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Ang bawat isa ay tila naging estatwa sa tindi ng rebelasyong narinig. Sino ang may kakayahang gumawa ng gayong kataksilan? At bakit ngayon lang lumabas ang lihim na ito pagkalipas ng isang dekada? Tumingin si Eloisa sa matanda at sa isang iglap, ang kanyang mukha ay naging isang larawan ng ganap na katakutan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang folder na kaniyang hawak ay nahulog sa sahig. Nagkalat ang mga papeles na tila mga puting pakpak ng isang ibong namatay sa gitna ng himpapawid. Ang bawat lihim na ibinaon sa limot ay tila isang bangkay na muling nabuhay upang maningil ng kangkatarungan. At sa pagkakataong ito, wala ng lupang sapat ang lalim upang itago ang baho ng katotohanan. Ang mga salita ng lola ni Mateo ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na tensyon sa loob ng silid. Nakatayo ang matanda sa may pintuan. Ang kaniyang mukha ay tila isang mapa ng mga pighati na inukit ng panahon. Ang kaniyang mga kamay na nanginginig ay mahigpit na nakakapit sa isang kalawanging kahon ng biskwit na tila ba doon nakasalalay ang kaniyang huling hininga. Napako ang tingin ni Carlos sa matanda. Ang kaniyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila lahat ng dugo sa kaniyang katawan ay tumigil sa pagdaloy. Ano? Anong sinasabi ninyo, Aling Rosa? Sinong puputol sa preno ng sasakyan ko? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Tita Eloisa, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Huwag kayong maniwala sa matandang yan. Carlos, baka ulyanin na yan. O kaya naman, ay binayaran ni Mateo
para mag-imbento ng kwento. Mga pulis, bakit hindi pa ninyo ilabas ang mga taong ito? Ngunit hindi kumilos ang mga otoridad. Ang bigat ng revelasyon ay tila nagpabato sa lahat. Dahan-dahang lumapit si Aling Rosa. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng mahinang tunog ng kanyang lumang tsinelas sa dekalidad na sahig. Binuksan niya ang kahon sa harap ni Carlos. Sa loob nito ay may isang piraso ng putol na kable. Maitim dahil sa langis at kalawang, at isang sulat na tila mabilis ang isinulat sa isang piraso ng resibo. Ito ang nakuha ng asawa ko sa garahe bago kayo umalis noon, Carlos. Akala niya ay kailangan lang ayusin, pero nang makita niya ang hiwa, alam niyang sinadya iyon. Natakot siya. Natakot siyang mamatay kaya nanahimik siya hanggang sa dalhin niya ang sikretong ito sa hukay dahil sa hiya sa inyo. Kinuha ni Carlos ang kable. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang piraso ng bakal na naging mitya ng buhay ng kaniyang asawa at ng kaniyang sariling kaligayahan. Ang 10 taon ng pagpaparusa sa sarili, ang 10 taon ng pag-inom para makalimot, at ang 10 taon ng paninisi sa isang inosenteng driver. Lahat ng yon ay gumuho sa harap niya. Tumingin si Carlos kay Eloisa. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-aalinlangan ay naging matalas na parang mga balaraw. Eloisa, ikaw lang ang may susi ng garahe nung gabing iyon, bukod sa akin. Ikaw ang huling lumabas bago kami sumakay sa sasakyan. Hindi totoo iyan, wala kayong ebidensya. Ang bulyaw ni Eloisa, ang kanyang mga mata, ay nanlilisik habang pilit na umaatras patungo sa balkonahe. Ang kaniyang pagiging matikas ay unti-unting nadudurog, tila isang kastilyong buhangin na hinahampas ng malalakas na alon. Sa gitna ng kaguluhan, nararamdaman ni Sofia ang muling paghina ng kaniyang mga binti. Ang bigat ng katotohanan ay tila mas mahirap pasanin kaysa sa kaniyang sariling katawan. Ngunit bago pa man siya mabuwal, naramdaman niya ang isang matatag na braso na sumalo sa kanya. Si Mateo. Kahit bugbog at sugatan, ang binata ay nanatiling kuta para sa kanya. Shhh! Nandito ako, Sofia. Huwag kang bibitiw. Ang mainit na bulong ni Mateo sa kaniyang tainga. Ang amoy ng pawis at ulan mula sa binata ay tila isang pabango ng katapangan na nagbigay ng lakas sa dalaga. Dahan-dahang lumapit si Sofia sa kanyang ama at sa kanyang tita. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang martsa ng katarungan. Tita, bakit? Bakit kailangang mamatay si Mama? Bakit kailangang magdusa kami ni Papa ng 10 taon? Dahil ba sa pera? Dahil ba sa mana? Ang mukha ni Eloisa ay naging isang larawan ng ganap na kasamaan. Wala na ang maskara ng pagmamalasakit. Dahil ang nanay mo ang umagaw sa lahat. Siya ang paborito ng mga magulang natin. Siya ang nakakuha ng lahat ng atensyon. At siya ang nakakuha ng lalaking gusto ko. Karapatan ko ang yaman ng mga De Vega, Sofia. At hindi ko hahayaang ang isang baldada at isang batang hamog ang kumuha ng para sa akin. Sa tindi ng kaniyang galit, mabilis na dinampot ni Eloisa ang isang mabigat na plorera sa gilid at akmang ihahampas kay Sofia. Ngunit mabilis na humarang si Carlos, tinanggap ang hagupit sa kaniyang braso habang buong lakas na itinulak palayo ang kaniyang kapatid. Wala ka nang makukuha rito, Eloisa. Wala na. Ang boses ni Carlos ay tila isang hatol na nanggaling sa langit. Ngunit ang huling alas ni Eloisa ay hindi pa tapos. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kaniyang mga labi habang may dinudukot sa kaniyang bulsa. Isang maliit na remote control. Kung hindi mapapasa akin ang mansyong ito, walang makakakuha nito? Ang boses ni Eloisa ay tila isang bulong ng demonyo. May itinanim akong mga tangke ng gas sa ilalim ng library, Carlos. Isang pindot ko lang at sabay-sabay tayong lilipad patungo sa impyerno. Nanigas ang lahat. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila naging isang background sa nakabibinging katahimikan ng takot. Ang bawat tibok ng puso ni Sofia
ay tila isang orasan na mabilis na tumatakbo patungo sa katapusan. Sino ang unang gustong mamatay? Ang tanong ni Eloisa. Ang kaniyang daliri ay nakapatong na sa pulang buton, handang tuldukan ang lahat ng pangarap na nagsisimula pa lamang sumibol. Pindutin mo, Eloisa. Sige, pindutin mo para matapos na ang kasalanang sinimulan mo 10 taon na ang nakalilipas. Ang boses ni Carlos ay tila nanggaling sa kailaliman ng isang libingan. Malamig at wala ng bakas ng takot. Humakbang siya nang dahan-dahan patungo sa kaniyang kapatid. Ang kaniyang mga mata ay nakapako sa maliit na remote control na hawak ni Eloisa. Sa bawat paglapit niya, ang amoy ng gas na tila dahan-dahang kumakalat mula sa library ay nagsimulang sumulasok sa kanilang mga ilong. Isang amoy ng kamatayan na nagpapatindig ng balahibo. Nanigas si Sofia sa kanyang kinatatayuan. Nararamdaman niya ang panginginig ng mga braso ni Mateo na nakayakap sa kanya. Isang panginginig na hindi dahil sa takot para sa sariling buhay, kundi dahil sa takot na mawala ang kaisa-isang liwanag na natagpuan nito sa gitna ng dilim. Ang pawis sa noo ni Sofia ay humahalo sa kanyang mga luha, habang ang kanyang mga binti ay tila muling nagiging yelo sa tindi ng tensyon. "Huwag kang lalapit, Carlos. Isasama ko kayong lahat sa impyerno." Ang bulyaw ni Eloisa, ang kaniyang mukha ay tila isang maskara ng kabaliwan. Ang kaniyang daliri ay nakadiin na sa pulang button. Ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa plastic na casing ng remote control. Sa isang iglap, habang ang lahat ay nakatuon ang pansin kay Eloisa, mabilis na kumilos si Mateo. Binitawan niya si Sofia at parang isang kidlat na sumugod patungo sa kaniyang tita. Ang kaniyang madungis na katawan ay tila naging isang sandata ng desperasyon. Ngunit bago pa man niya maabot ang remote, isang malakas na pagtulak mula sa isa sa mga pulis ang nagpadapa kay Mateo sa sahig. Ang matunog na pagtama ng katawan ni Mateo sa matigas na kahoy ay nagdulot ng isang nakakangilong tunog ng pagkabali ng kung anong buto. Isang ungol ng matinding sakit ang kumawala sa binata. Ngunit ang kanyang mga kamay ay pilit pa ring umaabot sa paanan ni Eloisa. "Mateo!" Ang hiyaw ni Sofia. Sa gitna ng kaniyang takot, ang kaniyang pagmamahal sa binata ang nagbigay sa kaniya ng lakas na hindi kailanman naibigay ng anumang physiotherapy. Humakbang siya, hindi na iniisip ang kaniyang balanse. Ang bawat pagtapak niya sa sahig ay tila isang pagdurog sa kaniyang sariling mga binti. Ngunit hindi siya tumigil hanggang sa maabot niya ang kaniyang ama at si Eloisa. "Tita, itigil mo na ito." Ang sigaw ni Sofia nga. Ang kaniyang boses ay tila isang banal na utos na bumasag sa kabaliwan ni Eloisa. "Hindi ba sapat ang 10 taon na kinuha mo sa amin? Hindi ba sapat na pinatay mo si Mama? Kung papatayin mo kami ngayon, kailanman ay hindi ka magkakaroon ng kapayapaan." Natigilan si Eloisa. Ang kaniyang mga mata ay tila nakakita ng isang multo sa mukha ni Sofia. Ang multo ng kaniyang kapatid na pinatay niya. Ang kaniyang kamay ay nagsimulang manginig ng marahas at sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan, mabilis na sinunggaban ni Carlos ang kaniyang braso. Ang pag-agaw sa remote ay nagresulta sa isang marahas na pakikipagbun. Ang tunog ng mga papeles na nagliliparan at ang pagbagsak ng mga dekorasyon sa dingding ay tila isang background music sa huling laban ng pamilya De Vega. Sa huli, ang remote ay tumalamsik patungo sa direksyon ni Mateo. Kahit hirap na hirap, mabilis itong kinuha ni Mateo at buong lakas na itinapon palabas ng bintana, patungo sa malalim na lawa sa dulo ng garden. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa silid nang marinig ang mahinang paglubog ng remote sa tubig. Ang banta ng pagsabog ay naglaho, ngunit ang banta sa kanilang mga puso ay nanatili. Mabilis na sinunggaban ng mga pulis si Eloisa. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga tawa ay tila isang sumpa na umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. "Akala ninyo ba ay tapos na?
Ang Baile de Esperanza ay bukas na, Sofia. Paano ka sasayaw kung ang katuwang mo ay halos hindi na makahinga? Paano ka tatayo kung ang pundasyon mo ay durog na? Tumingin si Sofia kay Mateo. Ang binata ay nakahiga sa sahig, maputla, at ang kanyang kanang paa ay nasa isang kakaibang anggulo. Ang dugo mula sa kanyang mga dating sugat ay muling bumukas, mantsa sa kanyang punit-punit na damit. Ang pangarap nilang magkasamang sumayaw sa entablado upang patunayan ang kanilang muling pagkabuhay ay tila gumuho sa isang iglap. Bukas na ang gabi ng patimpalak, ang gabing magdedesisyon kung mananatili ba ang mansyong ito sa kanila o kukunin ng mga nagpautang dahil sa mga utang na iniwan ni Eloisa. Mateo, lumaban ka. Ang bulong ni Sofia habang kinakalong ang ulo ng binata. Kailangan nating sumayaw bukas. Para kay mama, para sa tatay mo, para sa atin. Ngunit ang tanging sagot ni Mateo ay isang mahinang piga sa kamay ni Sofia bago siya tuluyang nawalan ng malay. Ang tunog ng paparating na ambulansya ay tila isang malungkot na himig na nagbabadya ng isang bukas na puno ng kawalan ng katiyakan. Paano ko itutuloy ang sayaw na siya ang nagturo sa akin kung ang kaniyang sariling mga paa ay wala ng lakas upang tumayo? Ito na ba ang katapusan ng aming pag-asa bago pa man kami makarating sa huling yugto? Ang pinakamatinding katahimikan ay hindi ang kawalan ng tunog, kundi ang pagtayo sa gitna ng entablado habang ang katuwang na dapat ay hawak ang iyong kamay ay wala sa iyong tabi. Nakatayo si Sofia sa likod ng makapal na pilus na kortina ng malaking teatro. Ang amoy ng floor wax, lumang kahoy, at ang matapang na pabango ng mga manonood sa labas ay tila isang bigat na dumadagan sa kanyang dibdib. Nakasuot siya ng kanyang kulay rosas na kasuotan sa baled, ang mismong sapatos na nilinis niya noong hapong narinig niya ang pagtataksil ng kanyang ama. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga sapatos na yon ay hindi na simbolo ng pighati, kundi ng isang pangakong kailangang tuparin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ang kwintas ng kanyang ina na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Nararamdaman niya ang malamig na ginto sa kanyang balat, isang munting paalala na hindi siya nag-iisa. Ngunit sa bawat sulyap niya sa bakanting espasyo sa kanyang tabi, muling bumabalik ang imahe ni Mateo sa puting kama ng ospital. Ang kanyang kanang paa na nakabenda at ang kanyang mukha na puno ng sakit, ngunit pilit na ngumingiti. You can do this, Sofia. Para sa mansyon, para kay mama, at para sa batang nagturo sa iyong lumipad. Ang bulong ni Carlos sa kaniyang likuran. Inilagay ng kaniyang ama ang kamay sa kaniyang balikat. Isang haplos na puno ng pagbabayad puri. Hindi man siya narito sa tabi mo, ang musika niya ang magdadala sa iyo. Bumukas ang mga kortina. Ang liwanag ng mga spotlight ay tila isang libu-libong mata na nakatitig sa kanyang bawat galaw. Ang auditorium ay puno ng mga taong may matataas na katungkulan, ang mga taong magdedesisyon kung karapat-dapat pa bang manatili sa pamilya de Vega ang kanilang ari-arian. At sa anino ng isa sa mga private box sa itaas, tila nararamdaman ni Sofia ang mapang-uyam na tingin ni Tita Eloisa. Kahit pa alam niyang nasa likod na ito ng rehas, ang laso nito ay tila nanatili sa hangin ng teatro. Nagsimula ang musika. Ang tunog ng biolin ay tila isang palahaw ng isang pusong naghahanap ng katarungan. Humakbang si Sofia sa gitna ng entablado. Ang kanyang unang galaw ay tila isang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang kanyang balanse ay tila isang marupok na baso na handang mabasag sa unang maling hakbang. Nararamdaman niya ang pawis na namumuo sa kaniyang noo. Ang bawat ikot niya ay tila isang pakikipaglaban sa gravity at sa kaniyang sariling takot. Nasaan ka, Mateo? Bakit tila ang dilim ay mas malakas kaysa sa liwanag ng mga ilaw na ito? Sa gitna ng kaniyang pag-ikot, dahan-dahang ipinikit ni Sofia ang kaniyang mga mata.
Binalikan niya ang gabing iyon sa garden, ang amoy ng lupang basa, at ang boses ni Mateo na bumubulong. Ang lakas ay wala sa paa, Sofia. Ang lakas ay nasa puso. Biglang nagbago ang kanyang pakiramdam. Ang bawat nota ng musika ay tila naging isang kamay na humahawak sa kanyang baywang. Ang entablado ay hindi na isang malamig na kahoy, kundi ang hardin kung saan siya unang natutong tumayo muli. Ang kanyang mga galaw ay naging mas malaya, mas matapang, at mas puno ng buhay. Ang kanyang katawan ay tila naging isang tula na isinusulat sa hangin. Ang naganap ng sa gitna ng kanyang crescendo, bahagyang lumaylay ang kanyang balikat, gaya ng isang nalalantang bulaklak, bago siya muling tumingala nang may ngiti ng tagumpay. Isang detalyeng sadyang itinuro ni Mateo upang ipakita na ang bawat pagbagsak ay bahagi ng kagandahan ng pagbangon. Ngunit sa huling bahagi ng kanyang sayaw, kung saan kailangan niya ng isang katuwang upang maisagawa ang huling pagtalon, ang musika ay tila bumagal. Ang takot ay muling gumapang sa kaniyang dibdib. Sino ang sasalo sa kanya? Sino ang tatapos sa kwentong ito? Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa gilid ng entablado ang kumuha ng atensyon ng lahat. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit ng isang mahabang anino sa sahig ng teatro. Isang lalaking nakaputi, may bitbit na saklay sa kaniyang kaliwang kamay, ngunit ang kaniyang kanang kamay ay nakaabot patungo kay Sofia. Si Mateo. Hingal na hingal siya. Ang kaniyang barong ay may bahid pa ng dugo mula sa kaniyang mga sugat na muling bumukas sa pagtakas sa ospital. Ngunit ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng determinasyon. Hindi siya makapagsayaw gaya ng dati, ngunit ang kaniyang presensya ay tila isang anghel na bumaba sa lupa. Andito na ako, Sofia. Ang boses niya ay hindi narinig ng madla, ngunit umalingaw-ngaw ito sa kaluluwa ng dalaga. Dahan-dahang binitawan ni Mateo ang kaniyang saklay, tinitiis ang matinding kirot sa kaniyang binti, at tumayo ng tuwid. Inabot niya ang kamay ni Sofia sa huling pagkakataon. Ang pagdampi ng kanilang mga palad ay tila isang kuryenteng nagpatigil sa oras. Ngunit sa likod ng entablado, isang lalaking nakauniporme ng pulis ang mabilis na lumalapit kay Mateo. May hawak na warrant na tila isang huling balakid sa kanilang tagumpay. Sino ang nagpadala sa pulis na ito sa gitna ng kanilang huling sayaw? At may lakas pa ba si Sofia na tapusin ang laban kung ang kaniyang tagapagligtas ay muling kukunin sa kaniyang tabi? Ang huling indak ay hindi lamang tungkol sa ganda ng galaw, kundi sa tibay ng paninindigan sa harap ng mga aninong gustong humila sa'yo pabalik sa dilim. Ang bawat mata sa loob ng teatro ay nakapako sa gitna ng entablado. Ang tunog ng mga yabag ng pulis na papalapit kay Mateo ay tila isang palakol na nagbabadyang tumama sa isang marupok na sanga. Ngunit sa gitna ng tensyon, hindi bumitaw si Sofia. Sa halip na huminto, hinila niya ang kamay ni Mateo at isinama ito sa kaniyang pag-ikot. Ang kaniyang boses, bagaman mahina, ay puno ng awtoridad na nagpatigil sa lahat. Hayaan ninyo kaming tapusin ito, ang pakiusap ni Sofia na tila isang panalangin sa gitna ng unos. Nagpatuloy ang musika. Mas mabilis, mas matapang. Mateo, kahit nanginginig ang kaniyang sugatang binti, ay naging matatag na haligi para kay Sofia. Ang kaniyang saklay ay naiwan sa dilim ng backstage at ang kaisa-isang lakas na humahawak sa kanya ay ang pag-ibig at ang pagnanais na makita ang kanyang senyorita na lumipad. Sa bawat pag-angat ni Mateo kay Sofia, nararamdaman ang bigat ng sakripisyo. Ang dugo mula sa kanyang benda ay dahan-dahang kumalat sa puting tela. Tila isang rosas na namumukadkad sa gitna ng niebe ay naganap. Nang sa gitna ng pinakamalakas na bugso ng biolin, dahan-dahang binitawan ni Sofia ang kamay ni Mateo. Sa loob ng 10 taon, laging may humahawak sa kanya, ang wheelchair, ang kanyang ama, o ang kanyang takot. Ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng nakasisilaw na spotlight, buong giting siyang umikot ng mag-isa. Ang kanyang mga paa
ay tila hindi na nakatapak sa lupa. Siya ay naging isang paru-paro na tuluyan ng nakawala sa kanyang cocoon. Ang kanyang ngiti ay hindi lamang para sa madla, kundi para sa kaniyang sarili. Isang deklarasyon na siya ay buo na muli. Natapos ang musika sa isang madamdaming pose. Nakaluhod si Mateo sa paanan ni Sofia. Habang ang dalaga ay nakatayo ng tuwid, ang kamay ay nakaturo sa langit. Ang katahimikan sa auditorium ay tila isang napakalaking hininga na pinigil ng ilang minuto, bago ito pinalitan ng isang masigabong palakpakan na yumanig sa buong teatro. Ang mga manonood ay tumayo, ang ilan ay nagpupunas ng luha, saksi sa isang milagrong hindi kayang ipaliwanag ng medisina. Ngunit ang pulis ay naroon pa rin, hawak ang warrant. Lumapit si Carlos mula sa gilid ng entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng dignidad na matagal nang nawala. Inabot niya ang isang dokumento sa pulis. Ang warrant na yan ay base sa kasinungalingan ni Eloisa de Vega. Ito ang tunay na utos mula sa korte. Ang lahat ng kaso laban kay Mateo ay binasura na, at ang kailangang arestuhin ay ang taong kasalukuyang nasa inyong selda dahil sa tangkang pagpatay at pandaraya. Isang buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa buong silid. Nilapitan ni Carlos si Mateo at, sa harap ng lahat, ay niyakap ang binata. Isang yakap na nagtatapos sa 10 taon ng puot at pagkakamali. Patawad, anak. Salamat sa pagliligtas sa aming pamilya. Ang gabi ng Baile de Esperanza ay naging isang tagumpay. Hindi lamang dahil nailigtas ang mansyon mula sa pagkakaembargo, kundi dahil ang katarungan ay tuluyan ng nanalo. Si Eloisa ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo. Ang kaniyang yaman ay kinuha upang bayaran ang lahat ng kanyang mga biktima, kabilang na ang pamilya ni Mateo. Matapos ang palabas, dinala ni Sofia si Mateo sa labas ng teatro, kung saan ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa kanilang mga mukha. Ang mga bituin sa itaas ay tila mga saksi sa kanilang muling pagkabuhay. Sabi ko sa iyo, Sofia, naghihintay lang ang mga bituin na pansinin mo sila. Bulong ni Mateo, ang kaniyang boses ay puno ng pagod, ngunit puno rin ng ligaya. Tumingin si Sofia sa kaniyang ama, na ngayon ay abala sa pakikipag-usap sa mga investor. Ang mukha nito ay hindi na bakas ng takot. Pagkatapos ay muling lumingon kay Mateo. Hindi, Mateo. Ikaw ang bituin ko. Ikaw ang nagturo sa akin na kahit durog ang mga pakpak, maaari pa ring sumayaw ang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang tanong ang nanatili sa isip ni Sofia. Mateo, ngayong tapos na ang lahat. Ngayong malaya na tayo. Saan tayo pupunta? Ngumiti si Mateo. Inabot ang kamay ni Sofia at marahang hinalikan ang kanyang mga daliri. Saan man tayo dalhin ng ating mga paa, Sofia? Ngunit bago iyon, may isang huling sorpresa si Papa para sa atin. Tumingin si Carlos sa kanilang dalawa at may inilabas na isang maliit na susi. Isang susi na hindi para sa mansyon, kundi para sa isang lugar na matagal nang kinalimutan ng kasaysayan. Ano ang itinatago ng susing ito at paano nito tuluyang mababago ang tadhana ni Mateo at Sofia? Ang bigat ng isang susi ay wala sa bakal na bumubuo rito, kundi sa mga pintuan ng nakaraan na kaya nitong buksan at sa mga bagong landas na handa nitong ituro. Hawak ni Sofia ang maliit na susing pilak. Nararamdaman ang lamig nito sa kanyang palad habang ang sasakyan ay dahan-dahang bumabagtas sa isang pamilyar, ngunit tila nakalimutang daan. Sa kaniyang tabi, si Mateo ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang kaniyang mukha ay puno ng pagtataka. Hindi ito ang daan patungo sa mansyon ng mga De Vega. Ito ay ang daan patungo sa lumang bahagi ng bayan, kung saan ang mga puno ng nara ay matatanda na at ang hangin ay amoy sariwang damo at alaala. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malawak na lupain na may isang lumang bahay na bato. Hindi ito kasing laki ng mansyon, ngunit ang bawat sulok nito ay tila humihinga ng kasaysayan at kapayapaan. Bumaba si Carlos at binuksan ang pinto para sa kanyang anak.
Sa pagkakataong ito, hindi na kailangan ni Sofia ng wheelchair. Sa tulong ng kanyang saklay at ng matatag na bisig ni Mateo, dahan-dahan siyang tumapak sa lupang puno ng maliliit na puting bulaklak. Ito ang lumang bahay ng pamilya ni Mang Teodoro. Ang boses ni Carlos ay mahinahon, walang bakas ng dating awtoridad, kundi puno ng pagpapakumbaba. Ito ang lupang kinuha ni Eloisa sa inyo noon bilang pambayad sa isang kasalanang hindi naman ginawa ng tatay mo, Mateo. Ibinalik ko na ito sa pangalan mo. At hindi lang iyan, ipinasok ni Carlos ang susi sa pintuan at dahan-dahang pinihit ang hawakan. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang malalim na buntong hininga ng katarungan. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng amoy ng bagong pinturang kahoy at ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana. Ang buong unang palapag ay ginawang isang malawak na studio. May mga salamin sa dingding, makinis na sahig na kahoy at isang piano sa sulok. Academia de Esperanza. Basa ni Sofia sa nakasulat sa itaas ng salamin. Ang kaniyang mga mata ay napuno ng luha ng kagalakan. Papa, ginawa mo itong paaralan ng pagsayaw? Tumango si Carlos. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Isang paaralan para sa mga batang gaya ni Mateo. Mga batang may talento, ngunit walang pagkakataon. At ikaw, Sofia, ikaw ang magiging punong guru rito. Ituturo mo sa kanila na ang bawat pilat at bawat pagbagsak ay bahagi ng isang magandang sayaw. Napaiyak si Mateo, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa tindi ng pasasalamat. Lumapit siya kay Carlos at, sa isang bihirang pagkakataon ng pagkakaisa, ay nagmano sa matanda. Isang tanda ng mataas na respeto at pagtanggap bilang bahagi ng pamilya. Ang pader na itinayo ng 10 taon ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Dahan-dahang lumakad si Sofia patungo sa gitna ng studio. Binitawan niya ang kaniyang saklay at hinayaan itong sumandal sa pader. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kaniyang sariling timbang nang walang anumang tulong. Tumingin siya kay Mateo, na ngayon ay lumapit na rin sa kanya, kahit pa may bahagyang pilay sa kaniyang paglakad. Dito tayo magsisimula, Mateo. Bulong ni Sofia. Wala nang takot. Wala nang mga anino. Inabot ni Mateo ang kaniyang kamay. Sa gitna ng tahimik na studio, kung saan ang tanging musika ay ang hulmumi. Ang huni ng mga ibon sa labas at ang ritmo ng kanilang sariling paghinga, nagsimula silang gumalaw. Hindi ito para sa isang kompetisyon at hindi rin para sa palakpak ng madla. Ito ay isang sayaw ng pasasalamat para sa bawat sugat na naghilom, para sa bawat luhang natuyo, at para sa pag-ibig na nanatiling matatag sa gitna ng unos. Ay naganap ng marahan na isinandal ni Sofia ang kanyang ulo sa dibdib ni Mateo habang sila ay dahan-dahang umiikot. Nararamdaman niya ang init ng katawan ng binata at ang katotohanang sila ay kapwa malaya na. Ang mansyon ng mga De Vega ay hindi na isang kulungan at ang kalsada ay hindi na isang banta. Sila ay nasa tahanan na. Habang papalubog ang araw, ang anino ng dalawa ay naging isa sa makinis na sahig ng studio. Ang lahat ng hirap ay tila naging isang malayo at malabong panaginip. Ngunit sa labas, sa ilalim ng isang matandang puno ng mangga, nakatayo ang lola ni Mateo, nakatingin sa dalawa nang may ngiti ng kapayapaan. May hawak siyang isang lumang sobre na may tatak ng kumpanya ng mga De Vega, isang huling lihim na hindi pa nabubuksan. Ano ang nilalaman ng lihim na ito na iniwan ng asawa ni Aling Rosa? Ito ba ay magdadala ng panibagong bagyo? O ito ang huling piraso ng puzzle na tuluyang magbubuklod sa kanilang lahat? Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paglimot sa sugat, kundi sa pagtanggap na ang bawat peklat ay bahagi ng isang mas malaking sining na tinatawag na buhay. Lumipas ang 2 taon, simula nang magbukas ang Academia de Esperanza. Ang ingay ng mga sapatos na tumatapik sa makinis na sahig at ang tawanan ng mga batang mula sa kalsada
na ngayon nangangarap ng maging mga mananayaw ay naging musika sa pandinig ni Sofia. Nakatayo siya sa beranda ng lumang bahay bato, pinagmamasdan ang dapit hapon. Hindi na niya kailangan ng saklay, bagaman may bahagyang bagal ang kanyang paglakad. Bawat hakbang niya ay puno ng dignidad at pasasalamat. Lumapit si Aling Rosa sa kanya. Ang matanda ay may dalang dalawang baso ng mainit na tsokolate. Inabot nito ang huling lihim na matagal nang iniingatan, ang sobrang may tatak ng pamilya, De Vega. Panahon na para basahin ninyo ito, Sofia. Ito ang huling hiling ng iyong ina na ipinadala niya sa aking asawa bago ang aksidente. Ang malambot na boses ni Aling Rosa ay tila isang banayad na ihip ng hangin. Dahan-dahang binuksan ni na Sofia at Mateo ang sobre sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw. Ito ay isang sulat mula kay Elena, ang ina ni Sofia. Sa loob nito, ipinagtapat ni Elena na alam niyang nahihirapan si Carlos sa kanyang mga desisyon at alam niya ang banta ni Eloisa. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ay ang kaniyang huling pangarap. Nais kong ang aming yaman ay maging tulay, hindi pader. Kung may mangyari man sa akin, nais kong malaman ni Carlos na pinatatawad ko siya at nais kong makita ang isang mundo kung saan ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang pagkakamali. Naramdaman ni Sofia ang isang mainit na luha na pumatak sa papel. Ang pagpapatawad ay hindi na lamang isang salita. Ito ay naging isang buhay na katotohanan. Tumingin siya sa kanyang ama, si Carlos, na ngayon ay masayang nagtuturo sa isang batang lalaki kung paano itali ang sintas ng sapatos na pansayaw. Ang kanyang ama ay hindi na bilanggo ng kanyang sariling konsensya. Nakahanap na siya ng kapayapaan sa paglilingkod sa mga taong dati ay kaniyang kinalimutan. Lumapit si Mateo kay Sofia at hinawakan ng kaniyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagkuros, isang pagkakabuklod na sinubok ng apoy at bagyo. Handa ka na bang sumayaw, Sofia? Ang dagat ay naghihintay. Ang paanyaya ni Mateo ay puno ng lambing. Naglakad silang dalawa, patungo sa dalampasigan na hindi kalayuan sa paaralan. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa buhangin ay tila isang natural na orkestra. Doon, sa ilalim ng unti-unting lumilitaw na mga bituin, nagsimula silang gumalaw. Walang entablado, walang ilaw ng spotlight, at walang mga mapanghusgang mata. Ang tanging saksi ay ang buwan at ang kanilang malayang mga kaluluwa. Ang bawat hakbang ni Sofia sa buhangin ay nag-iiwan ng malalim na marka, katabi ng mga bakas ng paa ni Mateo. Ang kanilang sayaw ay hindi na tungkol sa teknika o ganda. Ito ay tungkol sa kalayaan. Sa bawat pag-ikot, nararamdaman nila ang presensya ng mga taong nawala sa kanila, ang ina ni Sofia at ang ama ni Mateo, na tila ba nakangiti mula sa kabilang buhay dahil ang puot na naghiwalay sa kanila noon ay naging pag-ibig na nagbuklod sa kanilang mga anak ngayon. Nahanap na ba nila ang kapatawaran? Oo. Hindi lamang sa isa't isa, kundi sa kanilang mga sarili. Nahanap na ba nila ang kapayapaan, ang Akademya de Esperanza, at ang kanilang magkahawak na kamay, ang sapat na katibayan, ang aral na iniwan ng kanilang kwento sa bawat pusong nakikinig ay simple. Ang paghihiganti ay isang lason na kumakain sa nagmamay-ari nito. Ngunit ang pagpapatawad at ang sining ng pakikiramay ay may kapangyarihang bumuhay ng mga patay na pangarap. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang bumangon mula sa putikan, basta't may isang kamay na handang umabot at isang pusong handang maniwala sa milagro ng ikalawang pagkakataon. Habang ang anino ng gabi ay tuluyang bumabalot sa mundo, ang huling imahe na nanatili ay ang dalawang anino sa dalampasigan, magkayakap at sumasayaw sa himig ng kawalang hanggan. Ang kwento ni na Sofia at Mateo ay hindi nagtatapos dito. Ito ay nagsisimula pa lamang sa bawat batang kanilang tuturuang sumayaw.
at sa bawat pusong matututong magmahal muli.